Magandang tanghali po mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito po si Bay Hilario, makakasama nyo hanggang mamayang alauna. At dito sa ating palatuntunan, lilinawin natin ang mga bagay-bagay, ang mga mainit na issue ngayon. At nang sa ganoon ay kapag di-deliver tayo, nakapagbibigay tayo ng impormasyon sa mga kababayan natin, malinawan nila yung mga mainit na issue ngayon. Isa sa mga pinag-uusapan mga kaibigan, lalo na kamakailan lang, itong mga basura na pumasok sa ating bansa. At ngayon ay gigil na gigil ang ating Pangulo na ipabalik sa bansang Canada. At ang katotohanan niyan ay nagpalabas pa ng direktiba ang ating Pangulo na nagbabawal, hinihikayat, hindi ba nagbabawal ng diretsahan. Ngunit hinihikayat ang ating mga kababayan na magpunta ang ating mga kababayan sa Canada. At sa darating na Mayo 30, ayon sa DFA, ay sisimulan ng ibalik yung mga basurang yan sa Canada. Makukumpleto na umano yung mga proseso sa pagbabalik sa Canada ng mga 1,500 toneladang basura na ipinadala sa Pilipinas noong taong pang 2013. Ang nakalulungkot dito mga kaibigan, napakatagal na nito. May nalabag na batas ang pagpapadala ng basura sa atin dito ng bansang Canada. Pero ang tanong, 2013 pa, ngayon pa lamang ganap na magagawa ng aksyong ibalik sa Canada itong mga basurang ito. Bakit? Ano na ang ginawa ng pamahalaan ng gobyerno natin doon sa mga nag-angkat ng mga basurang ito? Hindi po pwedeng pumasok ang mga basurang ito sa ating teritoryo at nagdaan pa mismo sa Bureau of Customs nang walang consignee. Nasaan at bakit hindi natutubok, hindi napaparusahan, hindi man lang nakukwestiyon ng mga taong responsable sa pagpapasok ng basura dito sa ating bansa? Bakit po kaya? At sa ngayon, yun ay malaking tanong yun sa isipan natin. At makatapos ang simula 2013, ngayon ay 2019, halos 6 na taon ang nakalipas bago pa lamang maaksyonan nito na maibabalik sa bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, natapos na ang fumigation process para sa 69 na container sa Subic, Zambales. Container ban ng basura. Isipin nyo, gumagastos pa tayo sa fumigation nun. Ay hinihintay na lamang daw ang kaukulang dokumento at routine permission para sa transshipment ng mga basura papunta Canada. Yan ang nakalulungkot dyan. Pero bakit hindi man lang natatouch at nadidimanda o nakakasuhan yung mga taong responsable sa pagpapasok ng mga basurang yan dito sa ating bansa? Isang malaking tanong po yan.
Habang ang patuloy na nagpapasok ng basura dito, hindi lamang Canada eh. Singapore nagpasok dito. Ho? At iba't iba pa. Nakalulungkot na napipili nila na pagdalhan ng kanilang mga basura ang Pilipinas. Hindi naman nila magagawa yon nang wala silang katay-up o kakunay dito sa ating bansa para tanggapin ang mga basura niyan. As a matter of fact, yung mga taong kasabwat nila dito na hindi pa rin napaparusahan o nadidimandaman lang, ay gumagawa pa ng paraan talaga para mapalusot yan. Nagkakaroon pa sila o gumagawa pa sila ng misdeclaration ng mga kargamentong yan. Hindi nila dinideclare na basura ang laman ng mga container van, kundi bagkus ay ibang mga produkto ang kanilang inire-report. Ang nakalulungkot pa dyan, hindi pa rin nababayaran ng mga buwis. Bakit nagkakaganon? Bakit po nagkakaganon? Anong dahilan? Tinatawagan natin ang pansin ang mga kinaukulan, maging ang Pangulo ng ating bansa. Bakit nangyayari sa atin yan? Kahit pa sabihin na mayroong kakutsaba, yung mga unscrupulous businessman sa Canada para ipadala mga basurang yan dito, kung mahigpit ang kontrol natin sa ating mga pantalan at sa importation, hindi ho makakalusot yan. Alam nyo, natatandaan ko noong panahon ni dating Pangulong Ramos ay in-employ ng pamahalaan ng Pilipinas ang SGS. Ang SGS, ang Societe Generale de Surveillance na nakabase sa Switzerland. Ang kredibilidad ng SGS ay pwede nating sabing beyond doubt. Hindi pwedeng tawaran ang kanilang kredibilidad at katapatan. Noon ay naiiwasan na sa Pilipinas, hirap na hirap ang mga smuggler na magpasok ng mga smuggled goods dito sa ating bansa at hindi sila makadadaan sa ating Bureau of Customs. Hindi nila magawa yan because of SGS. Napakahigpit po ng SGS. Sa kasamaang palad, ito tinatawagan ko lang, nililinaw natin para sa ating mga kababayan, Sa kasamaang palad, ang mga miyembro ng Kongreso o maging ang Senado, dahil sila man ay mga negosyante at gusto na magpalusot sa ating Bureau of Customs, tinanggal nila ang serbisyo ng SGS sa katwiran na napakalaki daw ng gastos. Dahil sa katwirang yan, kasama ang palad mga kaibigan, ay nahinto ang serbisyo ng SGS sa ating Bureau of Customs. Simula nun, unti-unti man nangyari, ay patuloy naman na nangyayari. Unti-unti na nangyayaring pumapasok ang smuggling dito sa ating bansa at sa kamalasan natin, ay dumadaan pa mismo sa Bureau of Customs. Mapapansin niyo yan mga kaibigan, Bakit? Sa kadahilanan, marahil, na ilang sa mga negosyante natin ay nasa panunungkulan sa gobyerno. At ang iba ay miyembro ng Kongreso. Ang nakalulungkot pa rito, pumapayag silang makipagsabwatan para iwasan ang pagbabayad ng tamang buwis sa ating pamahalaan. Sana sa mga nangyayaring ito, matawagan na ng pansin ng ating Pangulo. Itong araw mga kaibigan, ang SGS ay sinubok namin. Sinubok ko namin yan mula Japan, na talagang i-bribe ang mga representante ng SGS
na nag-i-import ang ginawa namin pag-i-import ay nag-i-import kami ng mga surplus engines ng makina. Pinabibiyak namin yung makina at lalagyan ng mga electronic gadgets and devices, even mga jewelries. Alam nyo, doon namin napatunayan na talagang ang SGS, sa banning pa lang, alam nyo kasi ganito yan kapag kayo nakapamili na doon, lalagumin nyo yung mga pinamili at ini-import, ilalagay nyo yan sa isang container van. Kapag nagkakaroon na ng proseso at nagkakaroon na ng vanning, ikinakarga na sa container van yung mga ini-import doon, kaharap mismo ang representante ng SGS. Yun ho. Pagkatapos niyan, at naisara na yung nai-load na yung mga produkto na napamili, isasara yung container van at yan ay seselyuhan ng SGS. Ganun po ang mga proseso niyan. Sa ganung proseso, sinubok po namin yan na i-bribe ang SGS kung talagang sila ay tapat sa kanilang mga commitment dito sa ating pamahalaan. Alam nyo, hindi ho nakapasa yung ginawa namin. Doon ako talagang naniwala na ang SGS hindi mo kayang i-bribe, hindi mo kayang i-corrupt. Kaya noong mga panahong yun, masasabi natin, halos zero ang smuggling na nagaganap sa ating Bureau of Customs. Habang while in transit, yung mga pinamili, yung mga imported products, while in transit, mabilis po ang pagsasubmit ng mga dokumento rito for processing para sa pagbabayad ng mga taxes and duties. Kaya pagdating dito ng kargamento, na-process na po yun, after na makapagbigay ng clean report of findings, ang SGS, binabayaran na agad ang taxes and duties sa BIR, sa ating pamahalaan, sa Bureau of Customs. At sa ganun, pagdating ng kargamento, dire-diretso na lumalabas yan, hindi na nagkakatraffic sa customs. Ganun po ang nangyayari ng araw. Sa malas, tinanggal po yan ng Kongreso. Matapos tanggalin ng Kongreso, unti-unti at nagpatuloy ang pagpasok at pagkakaroon ng smuggling dito sa bansa at sa malas, dumadaan pa mismo sa customs. Kaya ako naniniwala na kung patuloy na na-employ ang SGS, hindi makapapasok yung mga basurang yan dito sa ating bansa sapagkat hindi sila papayag na hindi ma-declare kung ano talaga ang laman ng mga container van. Hindi katulad ngayon, matapos pumasok ang mga basura rito, nagtuturoan sila, yung mga taong responsable, mga kaibigan, para sa pagpapasok ng ganitong mga basura na posibleng magdala pa ng sakit sa ating mga kababayan, ni hindi man lamang naparurusahan at hindi nahahawakan ng batas. Yan po mga kaganapan, mga kaibigan. Ang dahilan, nililinaw lang natin dito kung bakit nangyayari yung ganyan. Yan ay kagagawan din ng Kongreso na sana sa pagpasok ng panibagong Kongreso matapos ang eleksyon, mapag-isipan nyo yan na i-consider ulit upang sa ganon, itong pagpasok ng mga basura rito na nagbibigay ng perwisyo sa ating bansa, mapigilan. Pangulong Digong, nagsasabi lang ho kami, at kami kumakatok sa inyong mga pakinig upang sa ganun mabigyan ng konsiderasyon itong mga bagay nito, matigil yung mga kawalang-hiyaang ginagawa ng ilang mga tiwaling negosyante dito sa ating bansa. Ang masama pa rito at nakasasama ng loob, baka may kasapakat pang mga politiko na nakaupo sa ating Kongreso. Yan lang nililinaw namin yan.
Hindi namin ninanais na bigyan ng burden masyado ang Pangulo. Pero nananawagan po kami sa inyo, mahal na Pangulo, na sana mabigyan ng pagkakataon itong mga bagay nito upang sa ganon, ganap nang maiwasan, hindi na maulit pa yung pagpapasok na yan ng mga basura dito sa ating bansa at talagang mapigilan ang smuggling na dumadaan pa sa Bureau of Customs mismo. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, no? Matapos ng ilang mga paalala. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo. No? Sana nalinawan niyo yung mga sinabi natin kanina. Binibigyan lang natin ng linaw kung bakit at ano o dahilan kung bakit yung mga smuggling mismo sa ating Bureau of Customs ay nangyayari at eventually, ultimo basura na i-smuggle dito sa ating bansa. Kanina mga kaibigan, ay nakarinig ako ng ilang mga pagtatalo, pagtutuligsaan ng ilang na mga kapatid natin sa media. At ang napag-uusapan at nagtatalo-talo sila. At pagkama sa malas ay nagkakaroon pa ng personalan at naglalabasan pa sila ng kani-kanilang mga baho. Sa media, mga kapatid natin sa hanap buhay sa media tungkol sa party list. Nagkaroon ng personalan, mga kaibigan. Ang tanong dito ano ba ang party list? Nasa batas po yan, dati sa Republic Act 7941 na naipasa noong March 3, 1995. At nagkaroon tayo ng party list. Ang party list ay magre-represent ng 20% of the total seats in Congress. Kung kukwentahin natin yan, out of 260, may guro papalo yan sa mga 51 or 52. Kung hindi ako nagkakamali. 51 or 52, ganyan na seats sa Kongreso. Pero ang bawat isang maupo sa Kongreso ay na party list ay kinakailangan makakuha ng at least 2% of the total votes per seat.
Kaya ang maximum na maaaring makuha ng isang party list na upuan sa Kongreso ay 3. Ang maximum niya ay 6%. 2% sa bawat seats at maximum of 3. Ganun po. Yan po ang party list. Ngayon, ang ating mga kababayan, ang tanong na iba, at pagkaminsan, tinatanong ko rin, dahil naghihintay ako ng sagot. Meron bang mga sektor ng lipunan na hindi nare-represent ng mga regular congressman? Ayun po ang isang tanong dyan. Bakit pa kailangan ang party list? Bakit nagkaroon ng batas, Republic Act 7941, signed into law on March 3, 1995? Ang ating mga kababayan kapag panahon ng eleksyon ay naghahalal sa kani-kanilang mga distrito ng kani-kanilang mga congressman. Pero ang party list, mga kaibigan, yung regular congressman po, mga kaibigan, ay niyahalal. Ulitin ko, sa bawat distrito na kanilang inire-represent. Yung po. Samantalang, ang mga party list, mga kaibigan, ay iniyahalal ng mga botante sa ating bansa, sa buong bansa. Hindi ho lamang sa isang distrito. Kaya kung mapapansin nyo, nitong nakaraang eleksyon, sabay na nagkaroon na diniklara ang campaign period para sa mga senators na mangangampanya at large sa buong bansa at sa party list. Yun po ang pagkakaiba ng paghahalal sa isang regular congressman at saka sa party list. Ang party list po ay inihahalal sa buong bansa at kinakailangan makakuha ng 2% of the total votes para sa isang upuan o seat sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung ang senador ay nangangampanya at kumakandidato at inihahalal sa buong bansa at mauupo sa mataas na kapulungan sa Senado, in the same way, ang party list po ay ihahalal sa buong bansa at dapat na makakuha ng 2% per seat pero mauupo sila sa panunungkulan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nilayon po ang batas ito, mga kaibigan, para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kabayan na marginalized o underrepresented sa ating lipunan, lalong-lalo na sa Kongreso. Yan po ang party list. Yan ay para talagang mabigyan ng pagkakataon ang demokrasya na magtrabaho ng parehas at ma-represent ang marginalized sector of our society. Ganun po. Kaya nagkaroon tayo ng party list. Ngayon, simula ba noong 1995 hanggang ngayon, sa bawat eleksyon, nagkakahalal tayo ng party list. Kamusta na ang nagiging performance ng party list sa kanilang mga sektor na inire-representa? Yan, hindi ko masasagot. Nagtatanong lang ho ako. Kamusta na ho kayo? Kamusta na kayo mga magsasaka sa pagniniyog na hanggang ngayon yung mga benepisyo na dapat sana ipinagkakaloob sa inyo, hindi ba lang kayo na i-represent ng mga congressman na upo sa mababang kapuluan ng Kongreso upang sa ganun ang Philippine Coconut Authority ay makagawa ng tama para sa inyo? Alam ko, noong mga nakaraang administrasyon, marami dyan, na ang PhilCOA mismo ay gumagawa, yung
PCA, Philippine Coconut Authority, gumagawa sana ng mga nagpo-procure sila ng ilang mga bagay-bagay para ma-enhance ang pagtatanim ng niyog. Pero unfortunately, gumawa sila ng procurements pagdating sa asin na nagiging nagsisilbing fertilizer sa ating mga magsasaka ng niyog. But unfortunately, matapos nilang makakuha yung komisyon doon sa kanilang biniling mga asin, they didn't even bother to deliver those salt sa mga magsasaka. Inulan lang ng inulan doon. Wala na silang pakialam. Kung ma-deliver pa yan sa mga magsasaka para pakinabangan dahil nakuha na nila yung komisyon. Yan o isa sa malaking kawalangyaan nangyayari sa Philippine Coconut Authority na marahil hanggang ngayon umiiral pa. Ang tanong ko ganito, ano ho ang ginagawa ng mga party list representative natin para ipamanhik at bigyan ng solusyon yung problema ng mga magsasaka ng niyog? Meron po ba kayong naramdaman? Ito. Meron din tayo mga party list na nagre-representa para sa kapakanan ng ating mga manggagawa sa labas ng bansa. Yung ating mga overseas Filipino workers. May naramdaman ba kayo na pagsusulong ng mga batas at proteksyon para mapangalagaan at bigyan ng karapatang benepisyo at kalinga ang ating mga OFW? Ito, tinatanong ko lang. Wala akong tinutulig sa. Tinatanong ko lang ho. Kaysa mag-away-away itong mga media na to, bakit hindi natin pagtulong-tulungan na yung mga party list na yan ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sektor na kanilang inirepresenta? Meron din mga party list na nagre-representa para sa ating environment. Meron bang ginagawa ngayon ang mga party list na may kaugnayan sa environment para talaga mapangalagaan ng kapakanan at ma-preserve natin ang ating environment? O bakit patuloy na nakakalbo ang ating mga kagubatan? Pumunta ka, pumasok ka dyan sa Lamesa Dam. Makikita mo, kalbo yung paligid ng dam. Bakit? Ano ngayon ang ginagawa ng mga party list? Bagamat ang layunin ng party list, mga kaibigan, ay para magkaroon ng lumakas ang demokrasya dito sa ating bansa, magkaroon ng sapat na representasyon yung mga marginalized sector, matulungan sila sa kanilang mga pamumuhay at mga pangangailangan. Pero nangyayari ho ba? Nangyayari ho ba? Ito wala akong tinutukoy kung sino mang party list. Kaya nag-away-away yung ilang mga media dyan Nagbabati-kusan sila. Pare-pareho naglalabasan ng kani-kanilang mga bulok. Pare-pareho naman silang bulok. Pero ang tanong dito, totoo bang may pangangailangan ang ating bansa sa party list? Yun lang ho. Mahal na Pangulo, nagtatanong lang ho kami. At doon sa mga panibagong mauupo sa panunungkulan sa mababang kapulungan ng Kongreso na representante ng party list, nagsasabi lang kami. Nagsasabi lang ho kami. Tungkol sa nagagawa ba talaga ng party list ang kanilang mga trabaho? Naibibigay ba ang tamang representasyon na kinakailangan ng ating mga mamamayan sa Kongreso? Yun lang ho. Kaysa mag-away-away kayo dyan, kaysa mag-away-away kayo dyan, naglalabasan kayo ng bulok. Pare-pareho ng bulok. Wala akong sinisino. Wala akong binabanggit na pangalan. Pero alam nyo kung sino tinutukoy ko.
No, ang tanong dito, talaga bang may pangangailangan tayo sa party list? Yun lang ang tanong namin dyan. Oh, magbabalik ko kami matapos ng ilang paalala. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina at Wedge Kudsaman. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello world! Dito sa Spears Cyber TV. Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunang diretsahan. Hanggang mamayang alauna po tayo. Kay Mibite. Ngayon po nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating palatuntunan mga kaibigan. At napag-usapan natin itong party list. Kasi sa malas kaninang magay, nakarinig ako ng mga batikusan. Kakilala natin pare-pare yung mga nag-aaway na yan. Kaya ang tanong natin, bakit pinag-aawayan to? Nagpe-personalan. Ang totoo, may pangangailangan ba tayo sa party list? Meron no ba? Wala naman ako walang tutol kung talaga may pangangailangan. Pero sana naman, kung napagdesisyon na magkaroon ng party list, sana ang mga representante, lalong-lalo na sa panibagong papasok na kongreso, magawa nyo yung talagang trabaho para sa kapakanan ng sektor na inyong inire-represent. Paalala lang yun. Hindi ko kami tumututol, hindi kami nambabatikos. Pero, sana naman, yung kaukulang serbisyo at representasyon para sa kanilang kagalingan magawa ninyo sa kongreso. Huwag lang ho kayong basta maupo dyan at pagkatapos nag-e-enjoy kayo sa pondo ng inyong matatanggap sa kongreso. Ito, wala kaming sinisino. Kung sa sinasabi namin ito, magagalit kayo sa amin, so be it, magalit kayo. Pero paulit-ulit namin ipaalala at kakalampagin kayo na sana yung mga trabaho, mga representasyon na dapat yung ginagawa para sa mga sektor na inyong inirepresenta, magawa nyo. Hindi masayang ang pag-iral ng inyong mga partido. Yun lang ho. Yun lang. Ang oras natin ay 31 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayon, balikan naman natin yung ibang mga bagay. No, Alam nyo, kaninang umaga, nagbabasa tayo ng mga balita. At nakita natin na itong si Senador Antonio Trillanes ay tumatanggi na siya na hindi siya ang nasa likod ng mga isiniwalat ni Romel alias Bicoy. No? Pero kung matatandaan nyo mga kaibigan, kamakailan lang, ay binabatikos naman at naglabas itong si alias Bicoy na ito ng ilang mga pahayag at yung totoong narco-list daw at tumutulig sa naman sa pamilya, sa unang pamilya, sa Pangulo. Enjoy sila agad. Antimano ay sinuportahan ng pangalawang Pangulo Leni Robredo yung mga pahayag ni Bicoy at sinasabi pa na dapat si Bicoy ay bigyan ng proteksyon, ilagay sa isang witness protection program upang sa ganon ay mapangalagaan ang kanyang kaligtasan at kapakanan. Hindi nagtagumpay yon. Hindi nagtagumpay. Kamakailan, lumitaw uli ang Bicoy at nagsasabi na yun daw sinasabi niya laban sa unang pamilya, sa Pangulo ni Pangulong Digong, sa pamilya ni Pangulong Digong, ay pawang hindi totoo.
at yun ay gawa-gawa lamang at isang orchestrated plan na ang nasa likod ay walang iba kundi ang Liberal Party at si Senador Antonio Trillanes. Ang samang pakinggan, ano? Ganon. Nabulabog na naman ngayon. Nabulabog lahat. Maraming tao nagulat. Oh, maraming tao nagulat. Ba't bumaliktad to? O naiba na tono. Ang sabi niya, sa kanyang pahayag, ang hirap daw kasing mabuhay sa kasinungalingan. Totoo marahil na siya kinukonsensya at inuusig ng kanyang budhi. Ano? Ang tanong, hindi kaya posibleng isang panibago na namang gimmick ito para itong si Bicoy kumita ng pera? Baka hindi binayaran ni Trillanes. Kaya nag-squill na. Ayon sa kanyang pahayag ay tila hindi niya na makakausap nung matalo ang 8 diretso. At nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Baka ilaglag pa raw siya. Kaya anong nangyari? Ang ginawa ng mama, bumaligtad. At sinabi, yung di umano ay totoo na programa para ibagsak ang Pangulo. Para daw maupo ang Pangulo, ang pangalawa, si Leni Robredo at si Trillanes ang ma-appoint ni Leni Robredo bilang pangalawang Pangulo. Aba, ang ganda, no, ha? Kung totoo yung plano. Ngayon, eto, pumalag agad ang Trillanes. Hindi ko kilala yan, Hindi ko kilala. At yung Leni Robredo, at Timano sinabi, sinungaling ika yan. Nung una sinasabi mo, mahal na pangalawang Pangulo, dapat agad isa lang yan sa Witness Protection Program. At dapat bigyan ng pangangalaga at proteksyon para mapangalagaan ang kanyang kaligtasan. Ngayon, sasabihin mo na lang, sinungaling agad. No, ito namang Trillanes, sinabi, hindi ko kilala yan. Hindi ko siya nakakausap. Hindi ko siya nakakausap. Samantalang nung una, pinupuri niya at binibigyan ng sinisigundahan ng mga sinasabi ni alias Bicoy. Pero ngayon, nung bumaliktad na, hindi ko ikakilala yan. Pero, itong alias Bicoy nagsalita. May mga katunayan akong nagkita kami, may mga video footage akong nagkita kami, at ang aking komunikasyon ay nagdadaan sa security mismo, yung chief security mismo ni Senador Trillanes. Itong si Senador Trillanes, matapos malaman ng ganung mga pahayag ni alias Bicoy, inamin na lumapit sa kanya. So, nagkaharap sila talaga. Ang galing, ano? Nagkaharap sila talaga. So, nagkausap sila, pero itinanggi niyang, hindi ko in-entertain dahil mahina ang suporta at walang ebidensya. Mahina ang testimonya. Pero kung matatandaan nyo, nung maglabas si Bicoy ng kanyang statement laban sa pangalawang Pangulo, kung mahina ang ebidensya, antimano, itong si Senador Trillanes ay gustong magpatawag ng Senate inquiry kaugnay sa naturang issue. Akala ko ba walang ebidensya? Bakit antimano? Gustong-gusto niya yung magpatawag ni Senador Trillanes ng Senate inquiry tungkol sa mga statement ni alias Bicoy. Hindi nung nangyari yon. Lumamig. Ngayon, nung bumalik si Bicoy, siya naman ang tinitira ngayon. Kaya itong isang congressman-elect na anak ng Pangulo yung nagbabanta na siya man ay magkakaroon ng congressional inquiry naman tungkol dito sa mga pahayag ni alias Bicoy. Ang tanong dyan ganito.
wala ba kayo napapansin na dito sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, sino nag-aaway-away? Sila na mga nakaupo. Mga nakaupo sa Malacanang, nakaupo sa Senado, nakaupo sa Kongreso. Laging may lumalabas sa mga problema. Sino gumagawa ng mga problemang yan? Sila rin. At pagka napag-uusapan na yung mga problemang yan, sila rin ang pinalalabas sila gumagawa ng solusyon sa mga problema. At pagkatapos, magkakaroon ng mga issue na hindi napapansin yung mga issue nilalabas sila tungkol sa mga problema. Wala ba kayo napapansin mga kaibigan? Kaya ako sinasabi to, ay sapagkat gusto kong bigyan ng diin at liwanag sa ating mga kababayan na sa tingin ko, itong ating mga politiko, mga mambabatas, mga nakluklok sa pamamahala sa ating pamahalaan, ginagamit lang ng mga makakapangyarihang tao. Sila ang gumagawa ng problema. Magkakaroon ng mga issue. Habang nag-aaway-away yan, wala ba kayong napapansin na walang naisusulong na mga magagandang proyekto at mga batas para mabigyan ng pagkalinga at ang ating mga kababayan? Wala ho. Kahit yung mga proyekto mismo ni Pangulong Duterte na ipinangako para maramdaman ng mga kababayan natin, wala ho nangyayari. Natutulog lang at nauubos ang panahon sa pag-uusap tungkol sa mga isyong inilalabas ng mga katulad ni Bicoy. Ang tanong, mayroon bang nagsasabi ngayon na sa magkabilang panig na talagang gumagaran siyang ito mga ginawang katarantaduhan ni Bicoy na to, mapaparusahan siya sa ginawa niya? Wala. Puro drama lang ang ginagawa nila ngayon. Baka ang bandang huli, makikita mo yung Bicoy niya, mayaman gumawa ng issue. Pinag-aaway-aaway ang mga politiko. At habang nag-aaway-aaway ang mga politiko, walang nagagawa para sa taong bayan. At yung mga nasa likod nila, para mag-away-away, kukuya-kuya-koy, nakangiti. Habang sila'y kukuya-kuya-koy at nananatili kumokontrol sa ekonomiya ng Pilipinas, sila ang tunay na gobyerno. At ang gamit nila at ang ating kasalukuyang gobyerno pinapainog lamang nila sa kanilang mga kamay. Hindi ba sa palagay nyo totoo? Yung mga oligarchs na totoong kumokontrol sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana mamulat ang taong bayan sa ganyang mga bagay. Upang sa ganon, sa darating na mga panahon, magawa natin ang paraan na matigil yung mga ganyan. Upang sa ganon magkaisa, nang sa ganon makapagsulong ng mga proyektong talagang mararamdaman ng ating mga kababayan. Noong nakaraang kongreso, matatapos na Sa July 30, matatapos na. Sa June 30 pala. Mag-a-assume na ng panibagong kongreso July 1. Kung mapapansin nyo, maraming batas na naipasa. Pero kita nyo, yung mga batas na yan, hindi ma-implement. Hindi ma-implement. Bakit? Walang pagkukunan ng sapat na pondo. Walang pagkukunan ng sapat na pondo. At yung pagkukunan sana ng sapat na pondo, nabibinbin pa dahil tinutulugan ng mga kinaukulan. Yung natulog na yun sa komite para hindi mapag-usapan kung saan kukuha ng sapat na pondo yung isang napakagandang batas para sa ating mga kababayan. Bata, matanda, lahat makikinabang.
ay hindi nabigyan ng pansin noong nakaraang kongreso. Sa malas, yun noong natulog doon sa committee na yon, nanalo ulit. Nanalo ulit. Sana, pagka panalo niya, mabigyan na ng pansin to. Mabigyan na ng pansin to. Pero sa malas, sa pag-uumpisa pa lang ng kongreso, hindi pa nag-uumpisa, nag-uusbong na yung mga talaga may impluwensyang taong pagtatalunan ng ating mga politiko na nakikita ko magiging dahilan para maantala yung mga magagandang proyekto. Magpapatuloy po tayo sa mga pag-usap tungkol sa mga bagay niyan matapos lang ilang mga paalala. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina at Wedge Kujaman. Sama-sama natin pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang pinarito. Hello Philippines! Hello World! Dito sa Spear Sniper TV. We should come back here. This is a much Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Diretsahan ho tayo rito. Diretsahan ho tayo. At wala ho tayong itatago rito. Katulad kanina, pinag-usapan natin ang dahilan ng mga kung bakit patuloy ang smuggling. Yan ho nakikita kong dahilan dyan. At yun ang napansin ko simula pa. Na naging dahilan. Simula lang nung matanggal yung SGS. Pumasok na ho yung mga kawalang yan na yan sa customs. Hindi lang naman sa panahon ni Pangulong Digong yan. Panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, nagkaganyan na ho yan. At talaga ho maraming buitre dyan sa customs. Ngayon, itong party list, pinag-usapan natin at pinaliwanag natin kung paano umiirilya, kung bakit nagkaroon at kung kailan, anong purpose, bakit tayo nagkaroon ng party list, nilinaw na ho natin sa inyo. Sana ho, sa mga darating na panahon, ang trabaho ng party list ay maibigay nila talaga sa kanila, sa mga sektor na kanilang inire-representa ang tunay na serbisyo para sa mga nangangailangan. Total, kaya naman talagang umira lang party list para palakasin pa ang demokrasya dito sa ating bansa. Tama naman ho yan. Kaya hindi dapat mag-away-away yung mga kung sino-sino dyan. Nag-iintrigahan kayo masyado at pinag-aawayan nyo itong pagiging representante. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan, ay itong mga intriga naman sa ating pamahalaan. Ngayon sa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. At wala ba kayo napapansin
na hindi pa ba nagsisimula ang panibagong kongreso ay nagpapasok na ng mga issue ang ilang mga taong kinakasangkapan ng higit na mga makakapangyarihan at nagpapagalaw sa ating mga politiko. Pinag-aaway-aaway nila yan. Ito, taasan to. Sa ngayon ba, sino ang mga politikong wala na sa likod? Ha? Sino sa mga politiko ngayon ang walang lihim na layunin na para ikamoy makaakyat hanggang Malacanang? Marami sa kanila yan. Hindi ko na iisa-isahin muna kung sino-sino yan. Pero, meron na tayong nasasagap ng mga alimuom kung sino-sino mga taong gustong makarating sa Malacanang pagkatapos si Digong. Sa mga darating na araw ay lalo siguro kayo makakarinig ng mga intriga at mga pagpapasaringan upang sa ganon may mapalutang ang kanilang mga pangalan. Para makapalapit sa tao, mabola ang tao at mapalitaw na sila ang tunay na nagmamalasakit sa tao para makarating sa Malacanang. Totoo yan. Totoo yan. Kaya naman ang Pangulo, habang siya nandiyan sa kanyang panunungkulan, sana magawa niya ang tama. Itong alias Bigoy na to, mabigyan nila ng leksyon ang ating mga kababayan na yung ginagawa niyang yan para gumawa ng gulo sa linya ng mga namamahala sa ating pamahalaan, maparusahan. Ang nakalulungkot dyan, kapag kayang ginawa ng Bigoy na yan, lumusot at hindi man lang nakatikim ng kamay ng batas. Asahan nyo, sa halip na naiwasan ng ganyang gawain, magkakaroon pa ng tagahanga yan. Natatandaan nyo mga kaibigan na noong mga nakarang taon, mga nakakarang panahon, na yung mga kalaban ng lipunan, yung mga kalaban ng lipunan, ina-idolize pa. Ina-idolize pa. Ang totoo, ginagawa pa ng pelikula eh. At dinudubog pa ng tao. Hindi ba? At dinudubog pa ng tao. Gustong mapanood. Gustong malaman. Bakit? Pinasisikat eh. Pinasisikat pa. Samantalang sa katotohanan, yung mga taong yun na pinasisikat at ina-idolize pa ng marami nating mga kababayan, yun ang mga taong pumipinsala at pumiperwisyo sa ating katahimikan at kapayapaan. Hindi nyo ba naalala yun? Baka mamaya sa halip na itong si Bicoy maparusahan, lalo pang ma-idolize. Baka ma-idolize pa yan. Sumikat. Kapag kayan hindi nakatikim ng kamay ng batas, baka marami pang gumaya dyan. Baka marami pang tumulad dyan na sa mga darating na panahon, sa halip na magkaroon tayo ng maayos sa pamamahala, ay patuloy na may lalabas na katulad ni Bicoy para gumawa ng perwisyo at gulo sa ating lipunan. Yun ay kung si Bicoy ay hindi makakatikim ng kamay ng batas. Pagka nagkaganon, ano iisipin ng tao? Ano pwede nating isipin? Na sadyang merong nag-i-employ dyan. Na sadyang may ginagamit dyan para pagtakpan ang tunay na issue na dapat mapag-usapan. Lumalabas sa mga Bicoy na yan, nagkakatalo-talo ang ating mga namumuno sa pamahalaan upang sa ganon, hindi tayo makatungo sa tunay na kaunlaran. I feel some group of people designs the Philippines for the Filipinos to remain poor. Yun ang nararamdaman ko, kaya ako'y nagsasalita ng ganito. Sana
makita natin yung posibilidad na yan at yan ang labanan natin. Sana po makakita ng mga kababayan natin yan, malabanan, magtulong-tulong tayo upang sa ganun hindi umiral yung mga yan at magawa natin ang paraan. Maobliga natin ng ating mga namumuno sa pamahalaan, ma-deliver sa atin yung tamang paglilingkod. Dapat matanggap natin ang anumang what is due to us. What we really deserve from the government. And for us also to give to the government what the government deserve. Ganun lang ho yan. Isipin natin kung paano tayo makatutulong sa ating pamahalaan para sa ganon, in the same way, ang pamahalaan ibigay din sa atin ang mga nararapat para sa atin. Yun lang ho, ang mga gusto kong bigyan ng diin sa ating mga pag-uusap ngayong tanghali para sa ganon sa mga darating na araw, malaman natin ang dapat nating tahakin sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam nyo, masarap sanang ilabas pa yung mga issue yan. Pero parami pa naman pagkakataon, no? Sa mga susunod na pagkakataon, ay magkakausap-usap pa rin tayo. Ilalabas namin sa inyo mga issue, yung mga totoong issue na dapat tutukan ng ating mga kababayan upang sa ganon, yung mga taong nagpre-representa sa atin sa mga tamang kapulungan, mailabas sila yung tunay na hinaing ng bayan. Mapag-usapan. Para na sa ganon, tayong mga kababayan, mahikayat na talagang tumugon sa ating mga obligasyon sa pamahalaan. In the same way, ang pamahalaan, gawin naman ang nararapat para sa atin. Tungo sa mapayapang buhay at kaunlaran. Alam nyo, kailangan talaga natin pag-usapan yan Alam nyo kung bakit? Sapagkat sa ganyang parang tayo magkakaisa. Yung sumunod sa batas, tumugon sa pamahalaan. Hindi naman tayo magkakaisa sa maraming aspeto Sa maraming, pang-politika, hindi tayo magkakaisa dyan. Daming partido, kito nyo naman. Ang party list lang, ilan? Ang dami, may gitsandan Neil? Gano'ng karami party list? Talaga kanya-kanya yan. Ang partido politikal, ang dami. Dati two-party system lang tayo nasyonalista, liberal. Ngayon, ang dami na. Multi-party. Parti-partido. Isang iglap lang, may partido na dyan. Nakita nyo. Hindi tayo magkakaisa dyan. Sa pangkabuhayan, nagkakaisa ba? Hindi, laban-laban din Sa negosyo. Sa mga sosyalan, nagkakaisa ba? Hindi. Nakita nyo, mayroong mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Mayroong taong nabibilang sa mga katamtaman lang ang buhay. Mayroon naman talagang mahihirap. Hindi pare-pareho. Pero saan tayo pwede magkapare-pareho? Pare-pareho lang tayo dapat sa mata ng ating pamahalaan at sa mata ng ating batas. Doon pantay-pantay tayo. Pare-pareho tayo dyan. At dapat pare-pareho tayong tumutugon at sumusunod. Sa ganun lang parang tayo magkakaisa-isa. Pare-pareho lang tayo Tapos kani-kanyang sikap. Ang pamahalaan naman, patapos natin tumugon sa ating mga panunungkulan, i-open ang mga oportunidad para sa atin. Para sa ganun, mapaunlad natin ang ating sarili at ang ating buhay. Well, mga kaibigan, paubos na ang oras natin. At magkarinigan huli tayo bukas sa pareho ng oras dito sa ating palatuntunang Diretsahan. Hanggang bukas po, ito si Bay Hilario, nagpupugay. Magandang tanghali.
We should have one. We should come back here. This is a wonderful channel. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina at Wedge Kujaman. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang pina rito. Hello Philippines! Hello world! Dito sa Spears Cyber TV. Hi guys, I'm Red. Hi, I'm Valerie, and we're here for the Ocean Art. We'll be seeing the BSD Lion Trainer program soon. Hi, Oh!